Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah Fek, at tatalakay pa rin natin yung janazah. At yun inshallah, al-mas'alatu thalitha, hukmu takfinuhu wa kayfiyatuhu. Ang hatol sa takfin ibig sabihin pagbalot. Yung kafan, ito yung pinambabalot na tela. At kayfiya, syempre kaparaanan ng pagbalot na ito. Na ang lahat ng ito, yung mga gawain sa sa janasa, sa paghuhugas tsaka sa takfin lalo na. Katulad lang din ito ng iba pang mga gawain sa Islam na meron ng sapat, kumbaga, na gawain. Yung ay mujzi. Pero kung magagawa natin masunod ang sunnah, dito mainam. Okay? So, halimbawa, sa paghuhugas, so kung magagawa ito na mahugasan minsan ang katawan, sapat na yun actually. Pero kung ulitin ang paghuhugas ng 3, 5 o mahigit pa, mainam din inshallah. So ganun din sa takfin. So merong mga naiulat na babalutin ng tao o babae man o lalaki ng 3 o 5 balot ng tela. Pero ang totoo niyan, ang isa ay sapat na. Okay, ang isa ay sapat na. Sinasabi ko ito, bakit una ko itong binabanggit? Kasi yung ibang tao, meron na silang inuugnay na mga ritual sa paraan ng pagbalot o bilang ng ipinambabalot. May dinudugtong na sila ng mga paniniwala na kailangan ganito daw yung pagkakatali para hindi nabubuksan ni Satanas o iba't iba pang mga paniniwala na iniugnay nila sa pagbabalot sa patay o kahit sa iba pang mga gawain sa janazah, lalong-lalo na. Kasi kumbaga, ang involved dito patay, at alam naman natin, sa kamatayan ay maraming mga pamahiin dito ang mga tao. Hindi lang mga Muslim, pati mga Muslim, o lalo na yung mga hindi Muslim. Mas matindi sila sa kanilang mga paniniwala. At ang marami sa mga paniniwala na ito ay syempre nakarating na sa mga Muslim. Lalong-lalo na dito sa atin nga sa Southeast Asia. Ng Southeast Asia, katulad ng palagi ko nababanggit, ang mga tao dito dati ay Hindu o kaya Buddhist. Kaya nang dumating dito ang Islam at Sufi pa yung mga dumating dito, mga Sufi, so naghalo-halo na yung mga paniniwala. Naghalo-halo na yung relihiyon. Kaya marami kayong makikita talaga, lalong-lalo na sa Mindanao, Indonesia o Malaysia, at iba pang mga bansang Muslim dito sa Southeast Asia. Meron silang mga ritual na kakaiba. At ang marami doon ay mga ritual at mga paniniwala na kumbaga naghalo ang Islam sa Hinduism at iba pang mga sinaunan nilang relihiyon. Sa takfinuhu wajibun. Ang pagbabalot sa patay ay wajib. Siyempre, liban na lang sa kung ano ang natutukoy sa mga batayan. Bawa nga yung shahid, di ba? Ililibing ito kung ano ang suot nito. Kasi yun ang dalil. Hindi common sense. So, yung takfin ay wajib. Wajib, liqawlihi sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladhi waqasathu rahilatahu. So merong dalil dito na tinukoy na wajib ang takfin. Meron daw minsan muhrim. Yung muhrim, ito yung tao na nasa kalagayan ng ihram. Ibig sabihin siya ay nasa hajj o nasa umrah. Okay? Yung namatay daw ang tao nito, siya ay binalutan ng kafan
At iniutos sa kanila, wakafinuhu fi thawbaini. Balutin daw ito sa pamagitan ng dalawang tela. Balutin ito sa pamagitan ng dalawang tela. At maaaring ang ipambabalot sa kanya, yung suot niya mismo din na tinatawag na ihram, yung dalawang tela. Na dalawang bahagi ito, isa pang itaas, isa pang baba, yung izar na pambaba at yung rida na pantaas. So pwede na yun. Wal wajibu satru jami'il badan. So ito na nga sinasabi ko. May mga gawain sa Islam na kung matutupad mo ito, sapat na. Okay? So sa sala, halimbawa matupad mo ang rukun, matupad mo ang wajib, sapat na. Kung hindi mo magawa ang mga sunna, sadyain mo man o hindi mo sinasadya, walang problema. Tanggap ang sala. Sa wajib, matakpan ang katawan sa takfin. Ibig sabihin, mabalot yung buong katawan. Isang beses lang na mabalot, sapat na yun. Kasi halimbawa nga, mapunta kayo sa isang lugar, may namatay, walang marunong mag-ayos ng janasa, tapos ikaw may pinag-aralan ka naman, nakapag-aral ka. Naalala mo na ang gagawin sa patay, gagawin lang sa kanya yung wudu at gusul, katulad doon sa buhay. Nagawa mo yun, sapat na yun. Pero nagkaroon ka ng iskal o nagka-problema ka doon sa pagbabalot kasi hindi mo kabisado. Yung isang pagbalot, sapat na. Okay? Yung isang pagbalot, sapat na. Hindi mo kailangan nitong pahirapin. Kung yun ang alam mo, gawin mo. Kasi sapat naman na yun. Inshallah, sapat na yun. Yung ngayon masama nga sa ibang mga tao, nagugnay na sila ng iba't iba pang mga ritual o paniniwala sa pagbabalot sa patay. Sa nga wal wajibu satru jami'il badan. Ang wajib ay matakpan ng buong katawan, kahit sa isang tela lang. Okay, halimbawa yung baby ni Ahmad, isang tela lang naman binalot namin, hindi na namin ginawang 3 o 5. Katulad ng nababanggit sa mga hadith. Natupad na ang wajib, so wala na tayong kumbaga pananagutan. Fa'in lam yajid o fa'in lam yujad illa thawbun kasirun la yakfi li jami'il badan gutiya ra'sahu. Kapag maikli daw yung tela, meron nga kayong tela, tapos wala na kayong mahanap na iba pang tela, maaari siyang balutin nung tela na yun na kahit maikli. At priority na matakpan yung kanyang ulo. So unang babalutin yung kanyang ulo, ibig sabihin unang matatakpan yung kanyang ulo at iba pang bahagi ng katawan niya na aabutan ng tela. At yung natitira niyang bahagi ng katawan na hindi aabutan ng tela, halimbawa yung kanyang paa, waju'ila ala rijlayhi shay'un min al-idkhir. So pwedeng balutin na lang yung kanyang paa ng idkhir, damo. Kahit anong klaseng damo. Talahib, kugon, o ano pa man na pwedeng ipangtakip sa. Kung wala talaga kung wala talaga. Ngayon, sa makabagong panahon, siyempre, hindi lang naman tela yung pwede nating magamit pambalot sa patay. Pwede na nating magamit yung halimbawa, sako, trapal, tarpaulin, plastic. Pwede na rin yung pampalit, inshallah. Kung kulang yung tela, pwede yung pampalit. O kung walang tela, wala talaga, pwede rin yung gamitin, inshallah. Pwede rin yung gamitin, inshallah. So katulad halimbawa doon sa iba't ibang mga pagkakataon na talagang walang may papambalot, so pwede ito inshallah. So merong naiulat, likuli khabab fi qissati takfini Mus'ab bin Umair. Okay? So naiulat ni Khabab bin al-Arat, hadith ito na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim nang namatay si Mus'ab bin Umair. So si Mus'ab bin Umair, siya yung sinasabi ko sa inyo na kahawig ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pareho sila ng laki, pareho sila ng height. At napatay siya ng Quraysh doon sa Uhud. Okay? Sa pag-aakala nila na siya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talagang in-expose niya yung sarili niya
para isipin ng Quraysh na siya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nataga nga siya ni Ibnu Qami'ah na nag-angkin na napatay niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nung napatay na si Mus'ab bin Umair, ang sumunod na humawak ng bandila ng mga Muslim si Ali bin Abi Talib doon sa Uhud. So nung napatay na si Mus'ab bin Umair, fa'amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam an tugtiya ra'sahu wa an naj'al ala rijlayhi min al-kir. So di ba yung shahid na banggit na natin, kung ano yung suot niya, yun na. Pero, babalutin yung kanyang ulo. Sasabi nga dito, pinagutos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na balutin ng kanyang ulo. At syempre, maikli naman yung pantalon, di ba? O yung kung ano man yung suot nila. Wala silang may pambalot na tela. Kaya ipinangbalot na lang sa kanyang paa ay idkhir, na isang uri ng damo. Wala yugatta ra'sal muhrim ad-dhakar. So para doon sa shahid, special mention lang ito. So kung ano yung suot nila, yun ang suot nila pag ililibing sila. Hindi sila hugasan at hindi papalitan ng damit. Pero tatakpan ang ulo at ang paa. Pero yung muhrim na namatay, sa katulad doon sa naunang nabanggit, iniulat din pala yun ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim, yung nahulog sa kanyang sinasakyan na kamelyo o kabayo. Hindi babalutin ng kanyang ulo kung siya ay lalaki. Yun lang yung pinagkaiba nila. Na dito sinabi nga, wala tukhmiru ra'sahu, wag daw babalutan ng ulo ng namatay sa kalagayan ng ihram. Wa yakunu dhalika bi thawbin la yusafu al-bashara satiran. So dapat nang ipambabalot daw na tela sa katawan ng janaza, katulad lang din ng tela na sinusuot ng katawan ng buhay. Na hindi raw dapat na aaninag sa likod ng tela na ito yung kulay ng balat. Kumbaga hindi nakikita yung kanyang balat. So katulad din sa mga kondisyon sa damit ng tao. Natatakpan nito ng sapat yung katawan ng tao at hindi ito manipis. Okay? Wayajibu an yakuna min malbusi mitluhu. So, dapat ang damit na ito o ang tela na ito ay katulad din ng damit o tela na sinusot ng tao. Li'annahu la ijhafa alal mayyiti wala ala warithatihi. Wala ala warathatihi. Dahil walang maaring pinsala ang pwedeng gagawin sa namatay o kahit sa kanyang mga tagapagmana. Yung tagapagmana niya, yung tinutukoy dito syempre yung kanyang mga malalapit na kamag-anak na hindi sila pipinsalain. Na technically sinasabi rito, hindi maaring pipinsalain ng buhay katulad ng kung paanong hindi maaring pipinsalain ng patay. Wasunnatu takfinur rajuli fi thalathil lafaif baydun min cotton. Ang sunnah, nabalutin daw ang lalaki ng 3 balot, 3 ikot ng ideally telang puti na gawa sa bulak, hindi yung bulak na cotton, gawa sa cotton. Yung tela na cotton. Pero kung may iba pang tela liban pa rito, walang cotton, nylon, linen o ano pa man, pwede naman, walang problema, inshallah. Ito daw ay tubsatu ala ba'diha. Ito daw ay, kumbaga, irorolyo, ipapasok sa isa't isa. Kumbaga, 3 na yon ay nag-overlap. Nag-overlap sa isa't isa o magkakapatong. So, magkakapatong na 3 tela. At kapag ginano ito, magkaka-overlap. So, yung mangyari doon, silbaw ito yung tela, 3 yun, di ba? Kakapatong. Pag ginano siya, pag ganun.
tubsatu ala ba'diha, na nag-overlap sa isa't isa. Yun ang tinutukoy dito. Wa yudau alayha mustalkiyan. So kapag nandun na yung tela, tatlo magkakapatong, ihiga na doon yung tao. Ihiga na doon yung tao. Thumma yuraddu taraful ulya minal janibil aysar ala shakkihi al-ayman. Ang magiging reference natin lagi dito yung patay na ha. So, halimbawa, dito yung ulo ng patay, o dito tayo sa gilid. Okay. So, una daw itutupi yung kaliwa. So, magiging ganun nga, mapapatong yung kanan. Pero syempre, hindi nga yun wajib. Kung mababaligtad, walang problema. So, yun nga. Tatlong tela na ang reference dito yung bahagi ng katawan ng patay ha, hindi yung bahagi ng katawan ng nagtutupi o yung nagsasaayos ng janasa. So ganoon siya na itutupi yung kaliwa, unahin yung kaliwa papunta sa kanan, tapos kanan papunta sa kaliwa. So ganoon nga, mailalagay ang kanan na bahagi sa ibabaw ng kaliwa. So mangyari thumma yuraddu tarful ulya min al-janibil aysar ala shakkihil ayman thumma tarafha al-ayman ala al-aysar thumma thaniya thumma thalitha. So naulit lang yun hanggang sa maubos yung tatlong tela. Thumma yaj'alu az-zaid ala ra'sihi thumma yu'qad. Di ba mahaba yung yung tela, lampas yun sa katawan ng tao? Yan, ganyan. So, isusobra daw na tela sa ibabaw ng ulo niya, itatali na yun sa ibabaw ng kanyang ulo. Ngayon, tingnan natin ulit dito. So, nga, itatali. Falaw kana zaid akthara ju'ila inda kadamihi kadalika wa yu'kad. At kapag meron pang pwedeng ibuhol, kung mas mahaba pa yung tela, pwede rin itong ibuhol sa ilalim ng paa. So ibabaw ng ulo, ilalim ng paa, parehong ibubuhol. Fa inna dhalika athbatu lil kafan, dahil ito raw ay mas magpapatibay doon sa pinambalot sa patay. So ang dalil dito, iniulat ni Aisha radhiyallahu anha, iniulat ito ito. Iulat ito ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Sasabi niya, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathi athwab baydun suhuliyah. So binalot daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng tatlong tela na suhuliyah. Yung suhol o sahal na tinutukoy dito, sahaliya, o thawbul abyad an-nafi la yakunu illa min cotton. So ito daw ay gawa sa cotton. At ito ay binabasa o yurfa bifathis sin. So sahuliya ang basa dito. Hindi suhuliya, sahuliya pala ang basa dito. At dito na iniwalat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. So itong sahuliya na to, judadun biyaminihi, laysa fiha kamisun, wala umama, adraja fiha idrajan. So dito, ano ba yung nilagay dito ni Chef? So yung suot daw niya ay suhuliya, nagawa sa Yemen, Judud Yamaniya. At nang binalot daw siya, ay wala siyang suot na anumang kamis o damit. Kumbaga, yun lang pinambalot sa kanya. Wala umama. At wala siyang anumang nakasuot sa ulo na turban, gutra o ano paman sa kanyang ulo. At
Yun lang talaga yung yun lang talaga yung binalot sa kanya, yung tela. At gayon din, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith ito na iniulat ni Abu Dawud. Sinabi niya, ilbisu min thiyabikum albayad. Magsuot kayo ng damit na puti, fa innaha min khairi thiyabikum. Dahil ito ang pinakamainam na maisusot ninyo, wa kaffinu fiha mautakum. At balutin ninyo ang inyong mga patay sa pamagitan ng itim na, sa pamagitan ng puting tela. Sa puting tela, ang pinakamainam na suotin, at puting tela ang pinakamainam din na pambalot sa patay. Ngayon kung wala nga ang puting tela, so ganun din, maaring may pambalot ang iba pang kulay ng tela, insyaallah. Wal untha kamsatu athwab min koton, izar, wa khimar, wa kamis, wa lafafatain. Yung babae daw ay babalutin sa 5 tela. Pero ang 5 tela na ito, hindi katulad kanina sa lalaki na 3 patong na igaganon. So sa babae, meron daw khimar na ibabalot sa kanyang ulo, tela na nasa gitna ng kanyang katawan na parang magiging damit sa ibabaw niya, at isa pa na parang magiging palda. So 3 na yun, di ba? Isa sa ulo, isa sa katawan, isa sa bandang paa niya. At lafafatain, yung 2 buong tela na ibabalot sa kanyang katawan. 2 buong tela na ibabalot sa kanyang katawan. So dun sa translation ni Sheikh, sabi niya, tapis, ito na nga yung izar, belo, yung ibabalot sa ulo, at kamis, tinanslate niya kamiseta kasi isusot lang ito sa do sa upper body niya, sa torso, kumbaga. So 3 tela yon. Tapos sa ilalim nun, yung 2 malaking tela na nabuo, na ipambalot na sa buong katawan niya, katulad ko paano binalot yung lalaki kanina. Naintindihan nyo? So ganun siya. So 3, para sa ulo, para sa torso, para sa lower body. Tapos sa ilalim nun, merong 2 tela uli. So parang mangyayari, technically, 3 balot pa lang, 3 balot pa rin. Katulad ng sa lalaki kanina. Di ba yung lalaki babalutin ng 3 tela na ginanon-ganon lang, pero sa babae, may 3 hati yung unang layer sa ulo, sa torso, at sa lower body. Tapos merong 2 buo sa ilalim. So parang magiging 3 layer pa rin ng pambalot sa kanya. So kaya siya naging 5, pero parang 3 pa rin. Okay? Wasabi, at para naman sa bata, wasabi fi thawbin wahid. At para naman sa bata, maliit naman yung mga bata, at usually kasya na sila sa isang tela lang, so sapat ng isang tela. Wayubahu fi 3. At pwede rin naman balutin ito sa 3 balot, 3 tela. Wasagiratu fi kamisin wa lafafatain. So yung sabi pala kanina na tinuko, yung sabi dito, specifically batang babae. Okay, kapag batang babae, pwede na isang tela. Hindi kailangan gawin yung katulad doon sa 5, sa may edad na babae. So pwedeng isa lang, at pwede na sa 3. Pwede rin sa 3. Okay, yun yung batang babae. Batang babae, syempre naintindihan natin ito na ito ay batang babae na wala pa sa edad ng bulog o hindi pa siya nagdadalaga. Pero yung sagira naman, yung sagira, ay hindi, baliktad pala. Nalito na ako. Yung sabi pala, yun yung batang lalaki at babae. Okay, so pwede ng isang tela lang. Kung 3, pwede. Pero pag sagira, batang babae, na wala pa sa edad ng pagdadalaga, hindi na siya kailangan lagyan ng khimar at ng izar, sapat na yung kamis lang, yung pambalot sa kanyang torso, at 2 tela uli, yung lafafatain. Okay? So, sa pagbubuod, yung lalaki, 3 tela na buo, yung babae, 5. Pero 3 doon, isa pambalot sa ulo, isa pambalot sa torso, isa pambalot sa lower body. At 2 buong tela, pambalot sa buong katawan. Kapag bata, lalaki man o babae,
ay tatlo. Tinutukoy dito yung wala pa sa edad nga ng bulog, wala pa kahit sa edad ng tamyiz, maaring wala pa sa edad ng tamyiz. Kasi dito sinabi lang niya bata, hindi tinukoy kung lalaki ba ito o babae. So pwede silang mabalot sa isa lang at pwede sa 3 buong tela. Pero sa sagira, yung batang babae, at maaaring ang tinutukoy dito yung nasa edad na ng tamyiz, pero wala pa sa bulog. So 3 tela, yung isa para sa torso, at yung 2, yung buong tela na binabalot sa buong katawan, na itinatali sa may ulo at sa may paa. Ngayon, inulit ko nga, pwedeng mangyari na isang tela lang ipambabalot sa kahit alin sa mga ito. Lalaki man o babae na may edad, bata o batang babae, batang lalaki, batang babae, sanggol. So sapat na yun basta mabalot yung kanilang buong katawan, inshallah. At walang problema sa mga bagay-bagay na ito. At panghuli inshallah, sa pagbabalot, ngayon nga kung sa panahon natin ngayon, wala nang dahilan para magkaroon ng kakapusan, kumbaga ng tela. Laging may tela. Ngayon, pero kung wala yung ang tinutukoy ko ngayon, maaaring magkakaproblema na lang sa yung wala yung tela na na diretso. Di ba yung pambalot ng patay? So pwede tayong gumamit ng kahit ibang tela na hindi naman specifically pambalot talaga sa patay. So pwedeng kumot, pwedeng bedsheet, pwedeng basta yung malalapad na tela, inshallah, pwede silang ipampalit. Kahit meron pa yung print na bulaklak o ano paman, walang problema. Pwede magamit inshallah kung kailangan. Kung kailangan, wala nang iba na magamit, inshallah. So ito yung pagtalakay natin sa pagbalot sa patay, alhamdulillah. At dapat maingat tayo dito kasi nga marami nang sinasama yung mga tao na mga paniniwala dito, pero hindi nga tayo pwedeng maniniwala sa mga yun. Gagawin natin ito ayon sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.